James chapter 2. Mga kapatid, since may faith kayo sa Panginoon nating si Jesus Christ, ang Panginoon ng kaluwalhatian, huwag kayong maging unfair sa pagtrato niyo sa mga tao. For example, habang nagsasama-sama kayo, may dumating na mayamang lalaki na may mga gold na singsing at magarang damit. Tapos may pumasok ding mahirap na sira-sira ang damit. Kung mas pinansin nyo yung may magarang damit at sinabi nyo sa kanya, dito po kayo umupo, tapos dun sa mahirap, tumayo ka dyan, o kaya, dyan ka na lang sa sahig. May pinaboran na kayo at nagja-judge na kayo ng mali pag ganun. Makinig kayo mga kapatid. Pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundo para maging mayaman sa faith at maging tagapagmana ng kaharian na pinangako niya sa mga nagmamahal sa Kanya. Pero hinihiya niyo ang mahihirap. Sino ba ang umaapi sa inyo at nagdedemanda? Yung mga mayayaman, di ba? Sila ang bumabastos sa marangal na pangalan na binigay sa inyo. Tama ang ginagawa niyo kung susundin niyo ang batas ng kaharian na nakasulat sa Scripture. Mahalin ninyo ang kapwa nyo gaya ng pagmamahal nyo sa sarili nyo. Pero, kung tinitingnan nyo ang mga tao ayon sa itsura nila, nagkakasala kayo at sinasabi sa loob na dapat kayong parusahan. Pag nilabag nyo ang isang utos, kahit na sinunod nyo ang iba pa, guilty na kayo sa paglabag sa lahat ng ito. Yung nagsabing, huwag kang mangangaliwa, sinabi din niyang, huwag kang papatay. Kahit hindi ka nangaliwa pero pumatay ka naman, lumabag ka pa rin sa batas. Kaya mag-ingat kayo sa mga kinikilos at sinasabi niyo, kasi i-judge kayo batay sa batas na nagpapalaya sa inyo. Kasi walang awang paparusahan ng Diyos ang hindi nagpakita ng awa sa iba. Pero kahit ganun, mangingibabaw pa rin ang awa ng Diyos pag nag-judge siya. Mga kapatid, anong silbi na sabihin nyo na may faith kayo kung hindi nyo naman yun pinapakita sa gawa? Maliligtas ba kayo ng ganyang faith? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot o makain. Anong silbi kung sasabihin nyo sa kanya, God bless you, sana okay ka at makakain ka ng maayos, pero hindi nyo naman siya bibigyan ng mga kailangan niya. Ganon din sa faith. Patay yun kung walang kasamang gawa. Pero may magsasabing, meron kang faith, meron naman akong gawa. Ang sagot ko dyan, ipakita mo sa akin kung paanong may faith ang isang tao, pero wala namang ginagawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang faith ko, gamit ang mga gawa ko. Naniniwala ka na iisa ang Diyos, di ba? Okay yan. Pati mga demonyo naniniwala rin at nanginginig pa sila sa takot. Wala kang utak. Gusto mo bang patunayan ko sa'yo na walang silbi ang faith na walang gawa? Paano ba naging matuwid sa harap ng Diyos ang ancestor natin si Abraham? Di ba dahil sa mga ginawa niya nung inoffer niya yung anak niyang si Isaac sa altar? Ngayon, nakikita niyo na magkasamang kumikilos ang faith at ang gawa. At dahil sa mga ginawa niya, naging perfect ang faith niya. Natupad ang sinasabi sa Scripture. Naniwala si Abraham sa Diyos at dahil sa faith niya, tinanggap siya ng Diyos na matuwid. At tinawag nga si Abraham na kaibigan ng Diyos. Nakikita niyo ngayon na nagiging acceptable tayo sa Diyos dahil sa mga ginagawa natin at hindi lang dahil sa faith natin. Ganon din sa prostitute na si Rahab. Naging acceptable siya sa harap ng Diyos dahil sa mga ginawa niya nung pinatuloy niya ang mga espiyang Israelites at tinuruan niya sila ng ibang daan palabas. Kaya nga, kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ganun din sa faith.
patay ito pag walang kasamang gawa.